Sige, pag-usapan natin itong bagong issue na umiikot ngayon. Tatalakayin natin yung mga naging pahayag kamakailan ni Vice President Sara Duterte tungkol sa foreign policy at syempre yung mga umalma at bumatikos dito. So ito yung pinakaugat ng lahat, itong deklarasyon ng Vice Presidente na neutral daw siya. Isang statement na ayon sa mga source material natin, nagbukas ng, napakaraming tanong. Kaya ang tanong ngayon, di ba, ito ba'y isang tunay na pagbabago ng pananaw, isang matibay na prinsipyo, o baka naman isa lang itong calculated na political rebranding, kumbaga? Okay, para lubos nating maintindihan kung bakit naging controversial to, kailangan muna nating balikan yung nakaraan. Titingnan natin yung foreign policy sa ilalim ng administrasyon ng kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dito, sa timeline na to, makikita natin yung konteksto, no? Isang foreign policy na ayon sa mga batayan natin, biglang-bigla na lang kumambyo at pumabor sa Beijing. At sa gitna ng lahat ng yan, ang tanong, nasaan si Sara Duterte? Well, ayon sa mga artikulo, ang kanyang posisyon daw noon ay mailalarawan bilang isang nakabibinging katahimikan. At itong slide na to, grabe, dito talaga lumilinaw yung sentro ng kritisismo. Sabi ng mga sources, mayroon daw dalawang boses. Napakaingay daw pagdating sa mga isyung politikal dito sa Pinas, pero pagdating sa agresyon ng ibang bansa, biglang tahimik. So, ang argumento rito, ayon sa kanila, hindi raw ito basta neutral na pananahimik. Itong katahimikan na to ay isa na raw uri ng pakikipagsabwatan o complicity doon sa dating policy. Sige, fast forward tayo sa kasalukuyan. Paano nga ba nabuo itong bago niyang neutral na paninindigan? Dito sa table, malinaw na malinaw yung pagkakaiba. Ang layo ng neutral na posisyon niya ngayon. Hindi lang doon sa maka-China na pulisan ng tatay niya, kundi pati na rin sa mas pabor sa US na direksyon ng kasalukuyang administrasyon. At heto yung isang mahalagang punto na binabanggit sa mga analysis, yung timing. Itong pagdeklara niya ng pagiging neutral ay kasabay ng pag-shift ng sentimento ng publiko na mas pabor na yon sa US. At para patunayan yan, heto yung datos mula sa survey. Tingnan nyo naman yung agwat, di ba? Napakataas ng tiwala ng mga Pilipino sa Estados Unidos, habang yung sa China, nako, bagsak na bagsak. Tapos, may mga binitawan siyang salita na tulad nito. Para sa mga kritiko, ito raw ay isang uri ng geopolitical gaslighting. Ang argumento nila, paano raw sasabihing magkaroon ng dignidad, ngayon pa lang araw bumabangon ng bansa mula sa ilang taong pagpapakumbaba sa ibang bansa? So, balik tayo sa tanong, bakit ngayon? Dito na ngayon pumapasok yung malalim na pagsusuri ng mga sources sa kung ano ba talaga ang mga posibleng motibo sa likod ng lahat ng ito. Ang pangunahing teorya nila, simple lang. Ito ay isang classic example ng political opportunism. Sa madaling salita, pagsakay sa kung anong popular, pagsasamantala sa sitwasyon, kahit pa isakripisyo ang dating paninindigan. At para lang maipakita kung gaano katindi ang tono ng mga analysis, heto ang isang sipi. Grabe no, ang sinasabi nila hindi raw ito strategiya, kundi isang desperadong hakbang. At ayon pa sa kanila, ito raw ang posibleng game plan para sa 2028 elections. Step 1, lumayo sa hindi na sikat na China policy. Step 2, ipakita na iba ka sa kasalukuyang admin. At ang endgame, iposisyon ang sarili bilang yung nag-iisang neutral at independent na choice. At sa huli, ang tingin ng mga sources sa buong isyong ito, hindi lang ito basta politika. Isa raw itong napakalaking pagsubok sa pamumuno, isang leadership test, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Kaya para sa mga sumulat ng mga analysis na ito, kung pumasa ba siya sa leadership test na to, ang sagot daw nila ay isang malaki at bilog na 0. Bagsak daw. Isang malinaw na kabiguan, sabi nila, pagdating sa critical na isyong ito. So ano ba yung mga pamantayan nila para masabing leader ka sa isyong ito? Well, heto yung mga hinahanap nila, mga katangian na sa tingin nila ay hindi raw niya naipakita. At ang kanilang huling konklusyon? Napakasimple at napakabigat. Ang pananahimik, lalo na kapag inaapi ang iyong bansa, ay hindi raw diplomasya, pag-abandona raw yon. At dyan tayo nagtatapos na may isang malaking tanong na kailangan nating pagnilayan. Sa komplikadong mundo ng geopolitics, kailan nga ba ang pananahimik ay isang matalinong strategiya at kailan ito nagiging isang malinaw na pahayag ng pagsuko?